Amen. So, ngayon po tayo po magpapatuloy sa ating series. Amen. Ano po yung series po natin? Ano po yung series po natin? Romans. Sino po dito ang nagbabasa na ng Romans? Anong chapter na po kayo? Nagbabasa ng Romans, Book of Romans. Naku, kakunti lang. Sabi po namin, basahin niyo po ang Book of Romans para mas maunawaan po natin yung ating pinag-aaralan dito every Sunday. Amen? So, again, gusto ko lang po namin kayong encourage mag-follow sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel kung para hindi kung sino-sino pinapollow po natin. Amen. Amen po ba? Kasi pwede niyo pong marinig, mapanood yung ating mga preaching din po sa ating mga social media platforms. Amen? So, balikan ko lang kanina. So, ngayon po, ang topic po natin ay ano po yan? What is gospel culture? So, nung mga previous na pinag-aralan po natin, nagsimula po tayo sa Romans chapter 12. Amen? So, sa Romans chapter, sinimulan po ni Sister Mako at saka ni Brother Mick. Amen? So, balikan lang po natin yung ating, yung content po natin ng Romans. Amen? Yung content ng Roman, chapter 1 hanggang chapter 1 verse 17, ito yung introduction and theme. Amen? And sa chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, nandun po yung universal human need of salvation. Doon naman sa chapter 3 verse 21 hanggang chapter 4 verse 25, God's way of salvation. And then chapter 5 verse 1 hanggang chapter 8 verse 39 is the new life in Christ. And then sa chapter 9 verse 1 to chapter 11 verse 36, and dito naman po yung Israel in the plan of God. So nandito po tayo sa Romans chapter 12, verse 1 hanggang chapter 15, verse 13, na kung saan nandito po yung Christian conduct. Amen? Ano dapat ba ang ways ng isang Kristiyano? Paano ba siya kumilos? Paano ba siya makitungo dapat sa panahon itong pag tayo ay Kristiyano na? And then sa chapter 15, verse 14 hanggang chapter 16, verse 27, nandun po yung ating conclusion. Amen? So pag sinabing conclusion, tapos na, di ba? Kasi close na di ba? Conclusion. Conclusion, sarado yun, di ba? Tama? Amen, di ba? Amen. So, balikan po natin yung sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, sabi po dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, na ialay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba. Okay, next verse. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali. Sabihin mo mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Okay, malinaw po yan ha. Huwag daw ninyong tularan. Okay, yung mga ugali na sa mundo ngayon. Amen? Sapagkat tayo na po ay mga Kristiyano. Okay, sabi pa, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Okay, sabihin mo nga isip. Paano mababago ang isip? Amen? Mababago ang ating isip sa pamamagitan ng ano? Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. The will of God is the word of God. Amen? Amen po ba? So, upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen? So, next verse. Sapagkat dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili, sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalataya ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen? Sabi sa Ingles, basahin ko po sa Ingles ito po mga kapatid. Sabi dito, God has given me grace to speak a warning about pride. Okay? Yung last Sunday po, tinalakay po na ating Pastor Ray. Amen? I would ask each of you to be emptied of self-promotion. Amen? Hindi dapat ikaw ang nagpo-promote sa sarili mo. Hayaan mo ang ibang tao magsabi. Amen?
Hayaan mo ang tao na ang galing-galing mo, hindi sasabihin mo, ang galing-galing ko. Amen? Ang galing ko mag-preach, ang galing ko magsalita. Okay? Hindi dapat sa'yo nanggagaling yun. Dapat manggaling yun sa, saan? Sa ibang tao. Amen? And then sabi dito, and not create a false image of your importance. Instead, honestly assess your worth by using your God-given faith as the standard of measurement, and then you will see your true value with an appropriate self-esteem. Amen? May kanya-kanya po tayong kakayahan. Sabi mo sa katabi mo, may kanya-kanya tayong kakayahan. Okay, lagi kong sinasabi, ang hindi ko kaya ay kaya nyo, ang kaya nyo ay hindi nyo, ay may mga hindi nyo kaya ay kaya ko rin. So, lahat, ulitin po natin, tayo po ay isang katawan na may kanya-kanyang may kanya-kanyang papel. Amen po ba? So, lagi kong naalala yung sinasample ni Pastora kasi kaya lang wala na tayong panahon, wala na tayong time. Yung about dun sa mga kamay, sa mga mata, tapos dun sa yung pinaglalabasan ng dumi, di ba? Di ba? Yun yung laging example niya na nakakatuwa na kung saan lahat, kahit marumi ang papel mo, mahalaga ka pa rin. Kasi kung wala ka, ano mangyayari? Mamamatay ang katawan. Amen? Lahat ng bagay, kahit maliit ang ginagawa, ay importante sa katawan ng Diyos. Amen ba? And we are the body of Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, we are the body of Christ. At sino ang ating head? Siyempre, sino? Si Christ. Nasaan si Christ? Nasaan si Christ? Nasa kanang luklukan ng Diyos ng ating Ama. Ibig sabihin, meron tayong representative sa langit. Amen? Sabi nga nung Friday, Panginoong Jesus ay laging nananalangin. He is always interceding for us. Amen? Hello? Kaya huwag mong sasabihin, wala naman nagpe-pray sa akin eh. No. May nagpe-pray sa'yo. 24/7. At sino po siya? Si Jesus. Amen? May nagpe-pray po sa atin na doon sa langit. Amen? Amen? Hindi po yung mga santo, excuse me. Si Jesus po. Amen? Siya po ang daan. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Amen? So mga kapatid, tanong ko lang, which part of your life do you feel the world's pressure the most? Amen? Dahil sa pasama ng pasama ang mundong ito, ano yung mga bagay na parang ang pinipressure na parang isang na lang, tawag dito? Isang, sa bingo? Bibingo ka na. Amen? So, parang bibigay ka na. Amen? Ano yung mga bagay na yun? Meron bang ganun? Amen? Na parang, yung mga kaibigan ko nga, kahit na nga dito, narinig ko lagi, Pastor, bakit wala ka pang asawa? Ilang taon na? Amen? Yung iba nga, ilang buwan pa lang, meron na kapalit. Sabi ko, hindi naman. Nasa yan, alam nyo, gusto ko lang, can I be honest sa mga kalalakihan? Alam nyo, sex will not satisfy you. Amen? Kung yun ang sinasabi natin na, alam mo, mga kalalakihan, hindi sila at dito parang, hanggat walang hindi sila, no. Amen? Ano ang kailangan mong gawin? Palitan mo yun. Kasi pareho lang ng sex sa kanyang pag-gym, yung pag-exercise, kapareho lang ng dopamine ang katumbas nun. Amen? Amen po ba? So, hindi lahat ng solusyon o parang satisfaction ay ganun. No. Hindi po yun. Hindi po. Amen? Kahit ilang babae pa yan, kahit 10 babae pa yan, it will not satisfy you, kapatid, mga kalalakihan. Sinasabi ko sa inyo. Amen? Kaya stick tohan ka lang. Amen? Amen po ba? Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, it will not satisfy you. Kahit wala. Kaya nga yung mga single, sinasabi ni Pastor Pablo, stay single ka na lang para di ba? Kaya yung sinasabi ni Pastor di ba? Amen po ba? Kasi wala na,
sakit sa ulo, wala kang papakainin, hindi mo kilala, papakainin mo, di ba? Hindi mo ka mag-anak, papakainin mo. Amen po ba? Hello? Di ba? Kasi maglalagay ka pa ng sakit sa ulo, di ba? Huwag ka na lang mag-asawa. Ganun po yun. Pero na lang kung kung may inihanda ang Diyos para sa iyo. Sabi nga ni Zel, di ba? Amen? It will happen, di ba? Nakalimutan ko to. Nakalimutan ko, di ba? When the time is right, the Lord will make it happen. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, next question. What part of your life is the hardest to place on the altar? Sabi sa binasa natin about sa Romans 12, offer your lives as a living sacrifice. Amen? Ilang taon na po ang Rema? Sa next year, ilang taon na? Okay, tanungin mo, ilan yung mga workers? Di ba? Ilan na? Kukunti pa rin, di ba? Kasi, hindi lang naman ito ang church, di ba? Meron po tayo sa Mateo, meron po tayo sa Isabela, meron po tayo sa Antipolo. Amen? So, ibig sabihin, hindi pa rin proportion yung workers sa dami po ng mga members. Amen? Amen po ba? Amen po ba? So, kapatid, bakit until now, magka 28 years na, nakaupo ka pa rin dyan? Parang tumahimik tayo. Amen? Amen? Ibig sabihin, hindi mo inaalay ang iyong bibig, ang iyong kamay, ang iyong paa, amen? Para sa kaharian ng Diyos, para sa gawain ng Diyos. Ano ba sa buhay mo ang napakahirap ialay sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, sabi sa Romans 12, offer your lives as a living sacrifice. Amen? So, yun, kailangan pag-meditate po natin. I hope nakurot po yung iba sa inyo. Amen po ba? Kasi biruin mo ilang taon na, tapos ka pa rin, nakaupo ka lang dyan hanggang ilang taon yung Rema, 28 years ka rin, na pinapainit mo yung pinapainit mo yung upuan. Amen po ba? Amen? So, ano pa isang tanong? What does a life look like when God doesn't just save us, He reshapes us? Amen? So, ano ba yung buhay kapag ang buhay na to ay hindi lang tamang tayo niligtas, kundi hinuhubog niya tayo, ang Diyos ay patuloy na hinuhubog tayo. Amen? Para tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Amen? Maganda po ba 'yon? Ano ba yung magiging buhay na 'yon? Paano mo yung may experience kung ikaw ay hindi ka naglilingkod sa Panginoon? Amen? It is good to serve the Lord. Amen? Amen? It is good to know your purpose in Christ. Kapatid, marami kang mamimiss. Marami kang hindi na experience. Amen? So ngayon, kaya po ako ay naparito para pag-usapan po natin yun. Amen po ba? So balikan po natin Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi dito, basahin po natin, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Next verse. Nilikha tayo ng Hindi ko pala nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabihin mo nga, bagong buhay. Ano yun? Upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinilagana ng Diyos na gawin natin. Okay, noon pa man, itinalaga na sa atin ng gumawa ng mabuti. Lalong-lalo na kung tayo ay naligtas. Amen?
Tingnan mo nga, tanungin mo nga yung katabi mo, naligtas ka na ba? So naligtas ka na, ikaw ay gumagawa na ng mabuti. Amen? Sapagkat nung tayo ay wala pa sa Panginoon, anong ginagawa po natin? Walang humpay na kasalanan. Amen? Amen po ba? Pagsisinungaling, pagchichismis, amen, katamaran, amen, lahat. Lahat ng mga walang humpay na pagkakasala. Amen? Pero this time, mga kapatid, ano nangyari? Sino rito, amen, na nasa Panginoon, bago parang makagawa ng kasalanan ay merong parang nangungusap sa'yo. Meron ba dito niyan? Sige nga, taas ang kamay, meron parang pumipigil sa'yo gawin ang masama. Why? Because the Holy Spirit is within you. Amen? Yun po ang kaibahan. Amen? Ng isang hindi mananampalataya at isang mananampalataya. Amen? Kapag ikaw ay hindi mananampalataya, ikaw ay alipin ng kasalanan. Sabihin mo nga, alipin ng kasalanan. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na you can overcome sin. Meron ka ng kapangyarihan para hindi gawin ang mga kasalanan. Why? Because the Holy Spirit is in you, is within you. Amen po ba? Amen. Next. Sabi sa English, sabi dito, basahin ko lang, maganda po kasi translation sa Amplified. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor, drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your works, not your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in a way for his salvation. Okay? Sabi dito sa verse 10, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed. Amen. So we are already spiritually transformed if we are in Christ. Renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Amen? So kapatid, first, we must accept the gospel, and second, we live the gospel. Kailangan po natin ipamuhay. Amen? Hindi lang basta tinanggap po natin ang gospel, kundi dapat nating ipamuhay. Sabi mo sa katabi mo, ipamuhay mo ang gospel. Amen? Okay, sabi nga, okay, yung iniulit-ulit ko ito lagi para mas tumatak sa ating mga isip. God created us to be with Him. But our sins separate us from God. And sins cannot be removed by good deeds. That's why Jesus died for us. He paid the price for sin. Amen? Amen po ba? And everyone who trusts in Him alone has eternal life. Life with Jesus starts now and lasts forever. Amen? Amen po ba? So, ang sulat sa mga taga-Roma ay isang malalim na tipan ng hindi natitigil na pag-ibig ni Kristo at ang kapangyarihan nito na nagbabago sa ating buhay. Amen? So if you experience the love of God, amen, ito ang patuloy na magbabago sa ating buhay. Amen? But if you did not receive the gospel, or we did not receive the love of God, you did not experience the love of God, wala. Amen? Babalik at babalik ka lang. Amen? Sa dati mong buhay. Amen po ba? Okay, so, hindi po yan ang ating pag-aaral. Amen? Nagsisimula pa lang. Amen? So, okay, pag-aaral, sabi ko nga kanina, di ba? Gospel, ano? Ano topic natin ngayon? Gospel culture. Okay, pero medyo napasadahan ni Pastor Ray. Pero ngayon po ay mas
detalyado po natin makikita po ano ba ang gospel culture. Pero bago po yan, tingnan po natin to. Ano po yung nakikita po natin? Ha? Ano yan? Fiesta. Ano pa? Yan po ay kultura ng mga Pilipino. Amen? Di ba? Yung nagkakamay. Amen? Pag may fiesta, naghahanda. Amen po ba? Amen po ba? Tapos merong, anong tawag doon? Pag meron, yung bawat barangay may ano? May parang santo, di ba? O, di ba? Pag naalala ko doon sa Pandakan, pag may fiesta, punta kami sa bahay nila Brother Steve, kakain. Nakikikain lang naman kami, di ba? Kasi nga, nagyaya naman ito. So, basta po yun ang kultura, di ba? Actually, lalong-lalo na doon po sa probinsya po namin, sa probinsya ng mama ko, doon sa San Miguel, Catanduanes. Alam mo, matindi. Kasi doon, pagkatapos ng piyesta kinabukasan, ang daming mga kalalakihan nakabulagta sa daan. Lasing na lasing sa gin. Hinebra, San Miguel. Matindi, di ba? So ang Pilipino, ang daming kultura. Pero alam naman natin, lalo na nung bata po ako, lagi ko naririnig yung mga kultura na napakabuti, dapat nating panatilihin. Pero sa panahon ngayon, nakakalungkot sapagkat yung ibang kultura na yan ay wala na. Amen? Di ba? Yung pagmamano na lang, di ba? Buti nga, at least sa atin may nagmamano pa rin, di ba? Amen? Pero tingnan natin po ito, panoorin po natin ito sandali. Okay? Ano ba tawag na? Roll BTR. Bro, may sounds yan. Bukas na po kayo magpahid sa bangko. May bagyo eh. Kompromiso ng pamilya natin. Kaya anak, hindi tayo maaaring masira. Eh, bumabaha na po, inay. Anak, sa kasunduan, ang salita, pinaninindigan, ang pangako, tinutupad. Anak, yan ang palabra de honor. Palabra de honor, pundasyon ng paniwala at tiwala ng tao sa gobyerno, ng gobyerno sa tao at ng tao sa isa't isa. Mga magulang, walang pinakamapisang puwersa ng pagbabago sa bansa, kundi kayo. Kaya pakiusap po ng TTP sa mga magulang at anak, mula pari hanggang ulo. Buhay ng palabra de honor. Dito tayo magkakaisa. Meron pa yan eh. Next. O anak, Perchit, May nagbayad na, Dad. Sino? Si Mr. Reyes, ayun mo. May mga papeles daw siya sa opisina mo for your final signature. June, we will return his money. Bakit, Dad? Anak, sa empleyado o sa hepe, anumang alok o pabor na makatutumi sa pagkatao, malayo pa'y dapat iwasan. Lalo na sa atin. Government official si Daddy. Yan ang delikadesa, anak. Delikadesa, ang tahasan pagayaw sa pabor, suhol o anumang bagay na makasisira sa dangal ng pagkatao o makalalamat sa moralidad ng sinumpaang katungkulan. Mga magulang, walang pinakamapisang puwersa ng pagbabago sa bansa, kundi kayo. Kaya pakiusap po ng TPP sa mga magulang at anak, mula pari hanggang ulo. Buhay ang delikadesa. Dito. Ayun, mga kapatid, di ba? Alam niyo po, yung mga yan ay wala na. Amen? Kung ano ang nakikita ng mga maliman o tama, nakikita sa mga matanda o sa mga magulang, lahat ng yan ay nagiging tama sa mata ng mga kabataan. Amen? Amen po ba? So, ganun ang nangyari sa ating kulturang Pilipino. Di ba? Nawala na yung mga bagay na yon. Nawala na yung integrity, wala na yung honor. Amen? Kaya tuloy mayroong mga mali-maleta. Amen? Amen? Dahil nawala na yung ganung kultura. Amen? Pero sa atin, mga kapatid, bilang Kristiyano, ay meron din po tayong dapat na kultura na dapat nating ipinamumuhay. Amen? Yan po ay matatagpuan sa Romans chapter 12, verse 9 to 21. Okay, handa na po ba tayo makinig? Amen. So,
Medyo mahaba po yan, so basahin po natin ng sabay-sabay. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Okay, basahin po natin in 1, 2, 3, go! Okay, verse 11. Okay, gusto ko lang i-highlight yun, no? Sabi dito, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong sikap na maglingkod. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang maging tamad. Maglingkod ka sa Panginoon. Ayan, pangalawa na yan. Okay, next. Pagpalain niya ang mga taong umuusig sa inyo, pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makipagluksa kayo sa mga nagluluksa. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmataas sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Okay, next. Sa halip, gawin ninyo kung ano ang mabuti sa paningin ng lahat. Gawin ninyo, kaya ninyo upang makipamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Maghihiganti, paubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng makakain. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng maiinom. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili na parang nilagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Huwag kayong padadaig sa kasamaan. Sa halip, talunin ninyo ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Tayo manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming pong salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang magbigay pa ng mayamang kapahayagan, Panginoon. At Lord, that you will anoint us, O God, anoint our ears, our mind, our hearts, O God, to receive from you today. Kasihan mo ang aming mga puso, aming mga tenga, aming isip, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. And God, thank you, Lord, that you will anoint your servant, O God, kayo lamang ang may tatanghal. Ang salita mo lamang ang lalabas sa iyong lingkod, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God, that you will use, O God, my vocal cord, O God. Kayo po ang mahusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa araw na ito. In Jesus' name, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, mga kapatid, sa binasa po natin, ang sabi nga ni Apostol Pablo, yun po yung mga parang tagubilin niya o commandments na dapat na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Sabihin mo nga, tunay na Kristiyano. Okay, God, yung pong last Sunday po, di ba, napag-usapan po natin yung about doctrine. Gospel doctrine is the truth believed. Gospel culture is the truth lived. Amen? Ang kultura na yan yung dapat natin na ipinamumuhay. Ito yung katotohanan na ating ipinamumuhay po sa atin. Amen? So yung gospel doctrine, ito yung ating pinaniniwalaan about Jesus Christ, about sa mga kaligtasan, about the biyaya, about sa panampalataya, about the cross, about the resurrection. But yung gospel culture, ito po yung ating sa araw-araw na pamumuhay. Amen? Amen po ba? Kung paano tayo mamuhay, paano tayo makipagrelasyon sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapitbahay. Amen? Amen po ba? So ano ba dapat ang ating mga ugali? Ano ba dapat ang ating mga priorities? Sabihin mga priorities. Ano ba dapat ang ating community behavior? Amen? Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa binasa po natin. Amen? So, paano ipapakita ang pagmamahal sa kapwa?
Amen? Because we are speaking the gospel, ito yung love of God. So paano natin ipapakita yan? Amen? So, yun ang tanong. Pero, tandaan po natin, ito pong binasa po natin, si Apostol Pablo po ay parang pinarte-parte po niya. Okay? Pinarte-parte po niya yung para siya nagkaroon ng section. Amen? Bawat sa kanilang mga commandments na tagubilin niya, hinati niya sa 4. Okay? So yun po yung malalaman po natin ngayon. Amen? So, ano yung panguna? Number 1, sabihin mo nga, genuine love. So, gospel culture begins with genuine love or sincere love. Okay? Hindi po siya fake. Sabihin mo nga, hindi fake, not fake. Amen? Wala kang maskara. Amen? Amen po ba? Okay? Kubarin mo nga yung maskara mo. Amen? Pag sinabing na maskara, pag Sunday ang bait-bait mo, amen? Amen? Pero pagdating ng Monday to Saturday, halimaw. Amen? Amen po ba? Dapat hindi po ganon. Amen? So, genuine love. Okay, ano ba yung genuine love? Basahin po natin. Sabi dito, be devoted to one another with authentic brotherly affection as members of one family. Amen? Doon muna po tayo. Tayo po ay iisang pamilya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, iisang pamilya po tayo. Amen? Sabi mo nga, kapamilya. Kapuso. Okay, parang kapatid. Amen? So, magmahalan kayo ng tunay. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Amen? So, ano pang sabi doon? Give preference to one another in honor. Amen? So, ano ba yung ibig sabihin ito? Number 1, affectionate. Okay? People can actually feel that they are loved. Kailangan po maranasan po ng tao na siya talaga ay mahal. Okay? Amen? Ano ba ang feeling kapag ikaw ay nayakap? Di ba? Anong feeling? Di ba? Ramdam mo na ikaw ay mahal. Kapag ikaw ay tinapik, di ba? Parang ganoon ka lang, parang Di ba? Yun ay isang senyales. Amen? Na may pagkikare sa iyo. Amen po ba? Okay? So, kailangan meron tayong tunay. Meron affectionate po tayo. Amen? Merong mga actions na ginagawa. Amen? Hindi dapat sa muso lang. Amen? Di ba? I love you with the love of the... Pero hanggang muso lang, you know? Pero pagdating sa paglabas sa simbahan, galit ulit. Hindi ganoon, amen? Dapat buong puso. Sabihin mo, buong puso. Amen? So pag sinabi natin buong puso, may kasamang aksyon. Amen? Amen po ba? Amen. So ano ba? Yung give preference to one another in honor. Honoring. Sabihin mo nga, honoring. So believers compete to show respect and value to one another. Amen? Magbibigay ka po ng respect. Amen? Sabi nga sa Bible. Amen? Total, hindi naman nila, yung mga pastor dito, hindi naman nila masabi. Ang mga pastor, amen, mga elder, double. Ang mga elder daw, double honor. Amen? Sabi sa Bible. Hindi ako nagsabi na, ang Bible nagsabi. Ang mga elders of the church ay double honor. Amen? Amen po ba? Again, hindi po ako nagsabi nun, yung Bible nagsabi. Na dapat po natin ino-honor, nire-respeto. Tandaan po natin, we can only worship God, but we can honor men. Amen? Ang pagsamba po ay sa Diyos lamang, pero pwede po natin i-honor ang mga tao, especially ang mga nasa authority. Amen? Okay, hindi muna tayo pupunta sa government. Dito muna tayo sa mga spiritual leaders. Amen? If when you say pastor, you must mean that sinasabi mo pastor. Pero kung hindi mo gagalangin, wag mo lang sabihin pastor.
Okay? Huwag mo na akong sabihin, pastor, kung hindi mo na lang gagalangin. Okay? Amen po ba? Kasi po, kapag sinabi mong pastor sa isang pastor, may kaakibat po yan na ano? Ano? May kaakibat na? Respeto. Amen? Paggalang, hindi mo pagsasabihan ng masama. Amen? Hindi mo dapat ginagawang pulutan ang pastor. Amen? Hindi mo dapat ginagawang dessert ang pastor. Alam mo naman siguro yung sinasabi ko. Amen? Amen po ba? So, honoring. Amen? Ano pa mga kapatid? Pag sinabi yung honoring, amen? Yung kakayahan, amen? Nung tao, amen? Alam mo, dapat ng kakayahan, binabasa mo sa kakayahan, hindi pwedeng, ano mo yun, parang, ay, ganito lang siya, okay na yan. No. Amen? Amen po ba? So, lahat ng tao o lahat ng pastors ay may gifts. Di ba? Meron tinawag sa apostolic, may tinawag sa evangelist, may tinawag sa teacher. Amen? Amen po ba? So, huwag ka nang maghanap, amen, ng ibang magme-mentor sa'yo, dito na lang sa church. Madaming pastor po dito, amen? Amen po ba? Amen po ba? Hello? Ba't ka maghahanap pa ng magme-mentor sa'yo sa ibang church? Nandito, mga pastors, nandito sila. They are equipped. Amen? Tumahimik po tayo. Sabi ko sa ngayon, bloodbath to eh. Why? Kasi ito ay kultura. Kailangan ito po ang nakikita po sa atin. Amen? Hindi pwedeng tuwing Sunday ino-honor mo yung pastors, pero pagdating sa labas, kung ano-ano ang sinasabi natin. Amen? Amen po ba? And honor ay dapat maging kultura ng isang Kristiyano, isang church. Amen? Amen po ba? At alam nyo mga kapatid, na-appreciate po namin yung mga tao, amen, na kahit na, ano mo yun, parang kahit sa isang message lang, amen, or kahit sa isang topic lang, kapatid, ay na kami po ay ano nyo, isang malaking isang malaking tawag dito parang ano na kami, parang na-uplift po kami. Amen. Lalo-lalo na pag may mga kapatid po tayo na pastor, na-bless kami sa pag-preach mo. Parang gano'n. Kasi alam niyo po ang pag-preach ay mahirap. Amen. Pinag-aaralan po 'yan. Amen. Amen po ba? So yung bagay na gano'n ay malaking bagay sa mga preachers. Amen po ba? So again, honoring. Sa mga kabataan, do you honor your parents? Pag sinabing you honor your parents, nakikinig ba kayo sa kanila? Sumusunod ba kayo sa kanilang mga sinasabi? Amen? Sumusunod ba kayo pag kayo ay inuutusan? Amen? Amen po ba mga kabataan? Hindi yung pag kayo ay inutusan, kayo ay nagiging Batman. Amen? Hello? Pag inutusan kayo, bat ako. Parang gano'n. Laging bat ako no? Amen? So, we should honor our parents, we should honor yung authority, we should honor our spiritual leaders, pastors and leaders, ministry heads, amen? Amen po ba? Amen. Lahat po yan ay honoring. Sabihin mo nga honoring. Okay? So next, verse 11. Never lagging behind in diligence, aglow in the Spirit, enthusiastically serving the Lord. Huwag kayong maging tamad sa Tagalog, kundi mapakasipag at buong sikap na maglingkod sa Panginoon. We should always be passionate. Sabihin mo nga, passionate. Hindi po tayo tatamad-tamad sa paglilingkod. Amen? Amen po ba? Yung mga usher, amen? Yung mga marshal, amen? Na kung saan dinadrag tayo, amen? Parang
alam mo yun, parang napipilitan ka lang pumunta sa church. Amen? Hindi po dapat ganun. Amen? Dapat passionate. Pagdating dito, naka-smile po tayo. Amen? Mga usher. Amen? Passionate. Amen? Ibig sabihin, mahal mo yung ginagawa mo. Hindi tayo tatamad-tamad. Amen? Hello? Okay? So next, on verse 13. Contributing to the needs of God's people. Pursuing the practice of hospitality. Okay? Tulungan ninyo ang mga hinirang ng Diyos na nangangailangan. Amen? Amen po ba? Nakita nyo yung kapatid mo, or lalo na pag preacher po yan, di ba? Yung sapatos niya, lakos na. Di ba? Ano yung lakos na? Gumagano na. Sabi nga ni Pastor Jen, buhaya na daw kasi gumagano na yung sapatos. Ang dami mong sapatos, bigyan mo naman ng sapatos. Amen? Yun po yung mga bagay na maliliit lang or walang pamasahe si kapatid. Nandyan ka, may sobrang pera. Why not bigyan mo ng pamasahe? Magkano lang ang pamasahe? Magkano ang pamasahe? 13, 15 pesos. Amen? Sa mga nangangailangan. Amen? Amen po ba? Kapag nalaman mo na wala silang pangsaing, ibig sabihin, nalaman mo, kinausap ka ni God, ikaw ang magbigay ng pangsaing. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Binigyan ka nga ng pagsaya, magreklamo. Huwag naman kayo magreklamo. Pastor, may kuto eh. Di ganun mo. Di ba? Tanggalin mo, di ba? Amen po ba? Amen po ba? Lahat po ng bagay, pagpapala, huwag na po tayo magreklamo. We should be, thankful. Amen? Para ganahan yung magbibigay. Kasi po, pag hindi ginanahan, wala nang bigas. Amen po ba? Di ba? Amen po ba? Kailangan lagi tayo Thanksgiving expands your capacity to receive more. Kung lagi tayo nagpapasalamat, laging mas lalaki pa yung ating kamalig. Alam mo yung kamalig? Lagayan ng bigas. Amen? Amen po ba? Okay, next. Meron pa pala tayo. Hospitable. It opens homes, time, and resources to others. Amen? Tayo po ay maging hospitable. Amen? Sino rito po ang open? Amen? Ang kanilang bahay sa Bible study. Ayun, may nagtaas na kamay. Amen? So yun, isang bagay yun para anyayahan po natin ang ating mga kapatid sa Bible study sa inyong bahay. Alam niyo po, sinasabi ko sa inyo, pagpapalain ang inyong bahay. Amen? Again, sino ang gusto buksan ang kanilang bahay para magkaroon ng Bible study? O, nakita kayo ni Pastor Jean. Amen? Amen po ba? Kasi ang problema namin, yung venue, di ba? Minsan, alam mo, nakakalungkot nga sa kabataan eh. Bakit? Minsan, sa daan lang sila. Amen? Kasi walang lugar. Amen? Nakakalungkot. Minsan, may mga may mga raid pa minsan, di ba? Magkakaroon ng raid ng kasi punong-puno ng mga drug pusher. Amen? So, ang kailangan po ngayon, kahit buksan mo ang inyong bahay sa Bible study, yun po ay isa ng hospitable. Amen? Amen po ba? Next verse. Bilisan ko na lang kasi may meeting daw eh. Verse 15, rejoice with those who rejoice, sharing others' joy, and weep with those who weep, sharing others' grief. Makigalak po tayo sa mga nagagalak at makipagluksa kayo sa mga nagluluksa. Be empathetic. Amen? Amen po ba? Hindi lang po tayo makikisaya pag may birthday at may mga, pag may graduation or ano pa man. Pero, lalong-lalo na kapag, namatayan. Hindi lang dapat puro saya. Alam mo, kami nagpapasalamat po kami nung panahon na kami po ay nasa
nasa kami po ay in their lowest, okay? Napakarami sa ating mga kapatid na, alam nyo, nandun sila. Amen? Kahit pandemic, nandun po sila. Ako po ay nagpapasalamat. Alam niyo na kung sino kayo. Di ba? So, kung kailangan ng blood, nandun sila para mag-donate ng blood. Amen? So, kahit na pandemic. So, grabe, no? Grabe talaga yung ganun po yung dapat po nating panatilihin. Amen? Sa mga kakapatid. Amen? Kung may kinakailangan, nandiyan po tayo para, alam mo yun, para share the burden. Amen? Amen po ba? Kung namatayan or iniwan ng sa iba, yung mga iniwan ng magulang, iniwan ng mga tatay, iniwan ng nanay. Amen? Nandun po tayo para mang-alaga sa kanila, para tumingin sa kanila. Amen? So, yun po yung kailangan po natin be empathetic. Amen? Next verse. Live in harmony with one another. Do not be haughty, conceited, self-important, exclusive, but associate with humble people, those with a realistic self-view. Do not overestimate yourself. Okay? Amen po ba? Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Ako nung ibig sabihin nito, be humble. Sabihin mo nga, be humble. Ano yung po ba ang humility? Humility avoids pride and associates with the lowly. Amen? Amen po ba? Kapag meron tayong mababa ang loob, humble po tayo, hindi po tayo mahirap lapitan ng mga, alam niyo yun, mga kapatid po natin na nasa mababang kalagayan. Amen? Wag po tayo magmataas. Amen? Amen po ba? Hindi lahat ng panahon ay ikaw ay nasa magandang kalagayan. Amen? Amen po ba? That's why in ups and downs, we should always praise God. We should always thank God. Amen? And especially, sabi ko nga kanina, yung ating mga kapatid na nangangailangan, kailangan din po natin silang matulungan kung kinakailangan. Amen po ba? Amen. Pero tandaan po natin mga kapatid, you are not the Messiah. Sabihin mo nga, you are not the Messiah. Amen? Hindi lahat ng tao matutulungan po natin. Amen? Hindi lahat ng pagkakataon meron tayong pantulong. Amen? Why? Kasi nga tayo ay hindi Messiah. Minsan kasi nilalagay natin sa lahat sa ating shoulder. Amen? So lumalaki yung burden, sino mapapagod? Amen? Sino ma-stress? Ikaw. Baka maapektuhan po yung mental health mo. Amen? Amen po ba? That's why, maganda na ikaw ay meron kang community. Sabihin mo nga community. Sino rito ang wala pang MC? Taas na kamay. Walang nagtataas Hello, wala pang MC, wala pang community, kinabibilangan. Wow, praise, palakpakan natin na Panginoon, lahat sila, Wala nagtaas ng kamay, amen? So, yun po yung genuine love, amen? Bibilisan na po natin. So, gospel-shared love or genuine love is not wearing a mask. It is not smiling at peace outwardly while holding jealousy, bitterness, pride, or resentment inwardly. Okay? Genuine love is the kind of love created by the gospel and modeled by Jesus. It is a transformed way of relating to people because we were first deeply loved by God. Amen? Amen. Okay, number two. Number two na tayo. Ilan yan? 4 yan, di ba? Number 2 na tayo. Okay, number 2, uncompromising in holiness. Sabi sa verse 9, hate what is evil, detest all ungodliness, do not tolerate wickedness. Hold on tightly to what is good. Amen? So gospel culture also means taking evil seriously. Amen? Hindi dapat natin
binibaby ang kasamaan. Amen? Sabihin mo nga sa tabi mo, huwag mong binibaby ang kasamaan. Amen? Abhor what is evil, hold fast to what is good. Amen? Christians should not simply avoid obvious public sins while quietly tolerating private ones. Amen? Hindi dapat natin tinotolerate yung mga hindi nakikita mga kasalanan. Dapat, hinaharap, kinoconfront po natin yan mga yan. Amen? Amen po ba? So, this concept is not about hating people. It is about loving people enough to hate what destroys them. Ano ba yung nag-destroy sa kanila? Yung kasalanan. Dapat tayong magalit sa kasalanan, sa kasamaan. Pero, ingatan po natin yung tao. Amen? Amen po ba? So, kailangan po, huwag tayo makikipag-compromise. Amen? And then, holiness means being set apart, so the world should see something meaningfully different in a Christian's life. Amen? Kailangan po kasi makita ang dikolor at sa puti. Amen? Amen po ba? Amen? Kailangan makita ang dikolor sa puti. Tandaan niyo po naman, maintindihan niyo, di ba? Ano ba yung dikolor? Di ba? Rainbow. Kailangan makita niyo ang kaibahan. Amen? Sa puti. Kailangan yung purity, yung word ni God, yun po dapat. Amen? Huwag po tayo makikipag-compromise. Amen? Hindi porket na-entertain tayo, tawa tayo ng tawa, di ba? Ini-entertain natin. Pinopromote natin. No. Amen? Alam mo na hindi tama, alam mo na masama, alam mo na hindi maganda. Alam mo yung may prideful, di ba? Colorful. Amen? Kasi baka mamaya may mabas tayo. Eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo mga kapatid, yung mga bagay na yon dapat we should always stand kung ano yung tama. Amen? Sapagkat maraming sa panahon ngayon, nagsasalita, akala mo tama, pero mali. Amen? Amen po ba? And we should not tolerate it. Amen? Amen po ba? At wag din nating endorse. Wag din nating i-promote. Amen? Ano po ibig sabihin sa mga kabataan? Huwag mo na i-follow. Yung mga influencer na yan, na kung saan hindi nga maganda yung example. Amen? Hello? Amen? Okay, number 3, malapit na. Cross-informed in vengeance. Okay, sabi sa verse 14, bless those who persecute you, who cause you harm or hardship, bless and do not curse them. Amen? Tandaan po natin, we wrestle not against flesh and blood. Okay? Hindi natin kalaban yung mismong flesh o yung blood, yung tao. Ang kalaban natin ay spiritual. Amen? Amen po ba? Kaya wag po tayong maghiganti. Amen? Sabi sa verse 17, never repay anyone evil for evil. Take thought for what is right and gracious and proper in the sight of everyone. If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Verse 19, beloved, never avenge yourselves, but leave the way open for God's wrath and His judicial righteousness. For it is written in Scripture, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For by doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome and conquered by evil, but overcome evil with. Sabi sa Tagalog, verse 21. Anong basa dyan? Basahin po natin. Amen. Bless those who persecute you. Repay no one evil for evil. Never avenge yourselves. Overcome evil with good.
This does not mean injustice never matters. Okay? May justice pa rin. Rather, it means personal retaliation should not control the Christian response. Amen? Huwag tayo makontrol na parang, alam mo yon, tandaan po natin, hindi po tayo pusa. Amen? Ano ibig sabihin? Iba ang pusa, pag tinapakan mo, anong gagawin niya? Mangangalmot siya o kakagatin ka. Hindi po tayo pusa. Amen? We should not retaliate. Amen? Yung kapitbahay mo, hinarangan yung gate mo. Haharangan mo yung gate. No. Amen? Amen po ba? Hindi po ganoon, mga kapatid. Okay? So, Jesus forgave believers of great debt. Believers are called to forgive others instead of seeking revenge. Amen? Amen po. Nalusundan po ba natin? Ano yung kanina? Genuine love. Number 2. Ano number 2 natin? Uncompromising in holiness. Number 3. Cross-informed in vengeance. And number 4. Joyful in hope. Okay, last na po ito, mga kapatid. Verse 12. Constantly rejoicing in hope because of our confidence in Christ, steadfast and patient in distress, devoted to prayer, continually seeking wisdom, guidance, and strength. Okay? Sabi sa Tagalog, mga kapatid, sahin po natin, sabay-sabay. Anong sabi? Laging manalangin. Pero kamusta yung prayer meeting? Palapakan po natin yung mga laging nandyan sa prayer meeting. Amen? Alam niyo po, si Pastora, laging umaten ng prayer meeting. Amen? Kaya po kami po ay na-encourage umaten ng prayer meeting. Lagi po siyang nandyan. Amen? Amen po ba? Lalong-lalo na yung isang kembot lang, nandito ka na. Di ba? Umaten ka na ng prayer meeting, lalakarin mo na lang. Di ba? Amen po ba? Kasi po yun po ang kailangan natin. Yun po ang kailangan ng isa't isa ay manalangin. Pray. We should pray for our nation. We should pray for our leaders. We should pray for one another. We should pray for our families. Amen? Amen? Pero nakakalungkot. Amen? Pag nag-invite ng prayer meeting, iilan lang ang umaattend. Amen? Pero, amen, marami ngayon ang mga kalalakihan, amen, na umaattend ng prayer meeting, mga katatayan. Amen? Amen po ba? So, inaayayahan din namin ang mga tatay na umattend ng prayer meeting. Amen po ba? Because the real men prays. Amen? Sabihin mo nga, the real men pray. Amen? So, sabi ni Apostle Pablo, rejoice in hope, be patient in tribulation. Amen? Hindi, kapatid hindi pa to yung great tribulation. Tribulation pa lang yan. Amen? Kaya magtiis po kayo. Magtiis po tayong lahat. Amen? Para Para hindi tayo maiwan. Amen? Kasi pag naiwan ka, yun? Great tribulation na yun. Amen? Hello? Magtiis po kayo. Sabi mo sa katabi mo, magtiis ka, kapatid. Amen? Sabi sa 1 Peter 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. God has great mercy, and because of His mercy, He gave us a new life. This new life brings us a living hope through Jesus Christ's resurrection from death. Amen? So, because Jesus is our living hope, believers can endure suffering with patience and still have joy even when life is difficult. Amen? Inaanihan ko yung worship team. Okay? So, what now? Ano na ngayon? Okay?
These qualities does not come from simply trying harder. Gospel culture grows as a people draw near to Jesus and depend on the Holy Spirit. Amen? So the key, ano ang key mga kapatid? Constant prayer. Amen? Constant prayer. Tandaan po natin mga kapatid, Christians do not manufacture gospel culture by willpower alone. They are transformed from the inside out by their relationship with Christ. Amen? Amen po ba? Kailangan po yung intimacy mo po mga kapatid. Hindi natin magagawa yan, yung mga culture na yan, yung kultura na yan, yung ugali na yan, if we don't have an intimacy with Christ, with God. Amen? Amen? Paano ma-develop yung intimacy mo? Amen? Study the Word. Pray. Amen? Pray every day. Amen? Lagi po namin sinasabi, mga kapatid. Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. So, inaanyahan po namin, meron communion po tayo, ushering po sa communion elements. So, 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 17, God always makes His grace visible in Christ, who includes us as partners of His endless triumph. Through our yielded lives, He spreads the fragrance of the knowledge of God everywhere we go. Amen? Kahit saan tayo, amen, lalong-lalo na if we are the intimacy with Christ, alam niyo po, maaamoy at maaamoy, malalamat at malalaman ng nasa surrounding po natin. Amen? Makikita po nila, nag-glory ang iyong mukha. Amen? At ano pa? Nag-i-invite ka ng pagpapala. Pagdating mo pa lang sa store, amen? Dumadami ang customer. Amen? Hello? Amen? Bakit? Kasi because of the aroma, yung fragrance, amen? Yung presence ni God nasa iyo, amen? Why? Because of your intimacy with Christ. Amen? Amen po ba? So, kapatid, be sincere in love. Love without hypocrisy. Sige po, pwede na po kayong muna. Pa-ready na po natin. Be uncompromising in holiness, abhor public sins and not tolerating private sins. Be cross-informed in vengeance, forgive others instead of seeking revenge. Be joyful in hope. Our hope is rooted in Jesus' presence, promises, and ultimate victory. Okay, nandito po yung mga 27 na commands, pwede nyo pong picturean. Amen? Pero, tandaan nyo lang po, kahit matandaan nyo lang po yung 4 na binigay po natin, mahalaga na po yun mga kapatid. Amen? So, kapatid, amen?